Ryan! So meron na naman trending na video regarding sa isang ownership experience ng isang Chinese car brand. Conversation ng host at ng car owner na pinag-share sa mga car groups, kumakalat rin sa mga GC at sinesend rin sa akin personally. Tapos gusto ng mga tao na gumawa daw tayo ng video discussing to. Ay nako. Yan na naman kayo. Gusto nyo opinion ko. Pero kapag idol nyo na booking, nag-iiyakan naman mga tao. Anyways, disclaimer na muna kaagad. Hindi ko kilala ang mga taong to. At as usual, i-discuss lang rin natin to base sa mga sinasabi nila at anong opinion natin. Ang maganda, meron tayong mga learning sa episode na to. Mga what to do, etc. etc. At kung may madedebunk ba, well, let's see. Bago ang lahat, please don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may Real Ryan stickers and items na rin tayo. Andito lang yung link sa video. Umpisa na natin kagad yung caption ng video. Ito yung nakasulat. Sa mga nakabili at bibili ng hashtag BYDCar, panoorin nyo ito. Dahil delikado pala ang sasakyan na ito, pag nagloko ay maaaring malagay sa panganib ang buhay bukod pa sa palpak na after-sale service. Narito ang interview kay Mr. Gary Vasquez sa kanyang masama at mapait na karanasan sa kamay ng BYD BGC, Attention BYD Philippines, DTI Philippines. Tapos, may note, sa mga may problema na sasakyan tulad nito, kahit anong brand, message lang po para ma-interview kita. Okay, play na natin ang video. Medyo papabilisin lang natin ng konti, kaya makinig na mabuti. Anyway, ako tao, I'm a man of science. Inventor ako di ba? So, weakness ko talaga is science and technology. At nung bumili ako ng BYD at binili ko yung entry level which is BYD Seagull. Tapos after several months na ginamit ko, talagang tuwan-tuwa ako sa mobility. Ang galing, magaling. Maganda performance. Oo. So sa ganda, binilang ko rin yung anak ko ng isa. Atto 3 na electric, full electric din. Talagang nothing to complain about. Talagang pinopromote ko ang BYD bilang isang sasakyan. Unfortunately, Ellie, na-aksidente ako sa San Pedro Laguna, binangga ako sa likod. Nashock ako. Number one, yung aking insurance, hindi nila ma-process. Sabi ko, bakit hindi nyo pinoprocess? Ano ba ito insurance? Parang in-house sa BYD? Hindi. Yung mga salesman ng BYD, ahente. may ahente, meron silang dalang mga insurance. Meron din in-house. Pero sometimes, ino-offer nila mas mura yung... Siguro mas, alam ko yung kalakaran niya, baka minsan mas malaki commission. Siguro mas malaki commission. Kaya pinupus nila yung mga ganun. Correct. Ang binigay sa akin ng repair document, yung Atto 3. Sabi ko, binibigay yung Atto 3, sigal lang nabangga. 2 linggo, 3 linggo bibigyan na sa yung mga dokumento. So sabi ko, inasikaso ko. In short, nakakuha ko yung work order para repair yung kotse. Sinabi ko na ngayon, meron ng work order. Sabi, sir, wala akong spare parts. Ha? Ako, paano yan? Sir, i-order pa. Sabi ko, naku, Diyos ko, paano ito? Tapos, sabi ko, hindi ko muna dadalhin dyan sa inyo kasi tumatakbo na maayos naman ito Dadalhin ko na lang dyan kung talagang Kung nandiyan ang pyesa. nandiyan na yung pyesa. In short, umabot na naman ng 2 buwan na, no? Noong 2 buwan, sabi nga, nandito na ho yung pyesa. O sige, di, padadala ko niya. Hindi ho dito, mas mabilis ho ang repair. Sa BYD Makati. Sa Makati. So sige, sabi ko, nung binalik ko, nagloko naman yung electrical ng kotse. Alam mo yung electric vehicle pala, pag nagloko, kotse, hindi ka makakalabas sa kotse, ilalak ka. So napakadelikado rin pala. Oo, kaya dapat pala, gaya yung binigyan ako ng anak ko ng isang parang martilyo, pag ginan mo, mababasag yung salamin. Sabi para makalabas. Para makalabas. So papunta na ako doon sa may Makati BYD. Naku, tumigil yung kotse. Ang daming mga nakasulat, pull over, there will be an emergency stop, ganyan. Talaga nag-lock. So sabi ko, dinala ko na sa BYD Makati. Tapos sinignan nila, sabi nila, hindi balansyado daw yung power ng baterya, ito. In short ako, hindi na yan fault ng kotse. Hindi na yan fault ko na aksidente. Fault na yan kasi meron tayong, alam ko, merong warranty na 8 Pero years. ang dinamaintindihan, dapat bago nila inirelease yung kotse, ibinalik sa'yo, dapat talagang planchado at di ba garantisado? Oo, tama yun. Kasi nung nilabas ko, ay happy na ako after tatlong buwan Tumatakbo ang bayad mo buwan-buwan, tapos di mo nagagamit sa kaya. So, dihadong-dihado. Pero dahil ako, inventor ako, tsaka lagi sa science, wala namang, how do you call it, perfect May mga konting flaws, pero dapat asikasuhin mo kaagad. And that was what I was expecting from BYD. And I wanted to tell the executive of BYD, BGC, that there's a problem and we have to solve this na makita nyo at yung mga client nyo hindi naman maging full victim to this problem. Humihingi ako ng appointment din kay Secretary Roque na magkausap kami tungkol dito sa problema ito. Dahil ang concern ko, hindi naman ako talaga, ang concern ko yung maliliit, na yung hard-earned money, ipinambili para makatipid sila. Tapos abutin sila ng indulto na 6 na buwan. Kawawa naman. Ang dapat talagang iniisip ko, mag-asikaso sa akin, is yung binilang ko, BGC. Hindi ko makausap parang siguro mga Diyos, kala nila cannot be reached sila.
attitude ng mga tao sa BYD, BGC. Kailangan i-correct yan. Tsaka ako gusto ko na rin makausap mismo yung BYD Philippines. Yes, okay, yung dapat executive. sige. Para sasabihin ko yung kung anong na-feel ko at anong hindi nyo dapat gawin sa mga kliyente nyo bumibili ng kotse nyo. Yes, okay. Pero mo, naghahanap ka ng wala ka sakit ng ulo ngayon. Nakaka-4 na buwan na ako eh. Tagal? Di ba? Ito ang gist ng story. Man of science si Sir na bumili ng BYD. Naintindihan niya na walang perfect. Very good ka dun, Sir. Entry-level BYD binili niya, Seagull. Binilhan anak niya ng Atto 3. Nothing to complain nung una, talagang pinopromote talaga ang BYD. One day, nabangga siya. Hindi siya problemado kasi insured naman siya. Pero pagdating sa dealer niya, BYD BGC, hindi daw ma-process yung insurance. Yung ahente, meron daw dalang sariling insurance. Gusto gamitin yung identity ng Atto 3 sa repair documents. Tapos, ang experience niya, lumalabas na ng 2 to 3 weeks lang. Pero, after how many months, tsaka dumating yung work order. Pero, no spare parts daw si dealer. Umabot ng 2 months. Nung dumating yung parts, dadalhin naman daw ito sa BYD Makati. Bale, total of 4 months bago naayos. Tapos, 3 months after ng repair, nagloko na yung electrical ng kotse. Marami ng ilaw lumabas, nag-lock daw to at di mabuksan, dinala sa BYD Makati. Tapos, konting mention ng warranty at service vehicle na nagturuan pa raw yung dealers kung sino daw yung sasalo. At kung walang service vehicle, dehado ka raw, lalo na kung hulugan kasi may binabayaran. According sa interview, gusto lang daw niya makausap yung BYD BGC executives para wala nang ibang mabiktima. Pero ang sumagot lang daw sa kanya ay customer relation at na-turn down daw siya kasi busy raw mga tao. Nagsulat na din daw siya kay DTI Secretary Roque. Tapos reiteration na okay daw ang BYD Makati, mabait as responsive. BYD BGC, hindi ma-reach. Dapat daw sila mag-ayos ng sasakyan niya. Yung attitude, need din daw ayusin. At feel niya na dapat marinig daw ang kanyang experience at gusto daw niya makausap ang BYD Philippines executives. Basically, yan ang gist ng video. Ito naman ang topic points natin. Una, yung repair ng bangga na hindi daw ma-process yung bangga. Sabi niya kasi yung ahente may sariling insurance. Mas mura. Guys, eto, red flag talaga to sa mga ahente. At ito rin ang always ko pinapaalala, pro tip ko na, in-house insurance kayo ng kasa kumuha. Yung mga agents, mapaahente ng kotse o mapaahente ng insurance, pwedeng mag-resign. Yung kasa, malabo tumakbo. Building eh. At sila rin naman yung magre-repair ng kotse mo, diba? Anahin mo yung mura kung hindi ka pala makakapag-claim. Tapos, yung note ko lang rin na binato sila sa BYD Makati. Again, walang body and paint repair sa BGC. Tulad ng na-mention na natin sa previous episode. At good job rin sa BYD Makati sa pagiging responsive at sa pag-assist kay Sir Gary. Yung sa tagal naman ng process ng insurance at ng parts, umabot ng 2 months at another 2 months para i-order ang pyesa, eto, may asterisk. Kasi again, hindi nga kasi in-house insurance. Hindi rin natin alam ang background nito. Maraming pwedeng instances na pwedeng magpa-delay ng mga to. By the way, para sa kaalaman ng lahat, hindi marami ang insurance companies ang nagko-cover ng EVs. At sobrang red flag yung gagamit ng identity ng ibang kotse. Parang niloloko mo yung insurance. Next is yung service vehicle. Hindi ko alam ang policy ng BYD pagdating sa service vehicle. Pero para ipag-dribble ng 2 dealers na pwedeng mabilisan naman ma-provide ng brand if warranty, I think hindi covered or deemed not warranty related yun. Yung maraming warning lights at errors, normal yun sa mga EVs kung kumatok. By the way, meron na mention na something about battery level. 'Di ba? Puro electronic systems at modules at sensors. Lahat ng mga to, doon nagre-rely sa battery. Tapos, yung hindi bumubukas ang pintuan, lagyan na rin natin yung asterisk sa kwento nila. Since hindi nga high-end yung kotse na kinuha nila, ibig sabihin, hindi pa electronic assisted yung door system. In short, mechanical pa yung door system. So, wala dapat kinalaman dun. Actually, dahil dun sa kwento nila, curious ako if binasag ba nila yung bintana para makalabas si Sir. Kasi kung ganon, aba, iba na ang usapan. Dito naman tayo sa mga moves na gusto o ginawa ni Sir na para sa akin, hindi ko gagawin at hindi ko na rin pagkakaabalahan pa. Actually, medyo may hint of entitled yung dating sa akin. Alam niyo naman ako, ayoko ng mga taong entitled at gumagawa ng kwento.
Sorry, may hugot pa ako sa last editorial episode ko. Anyways, normal na customer relations ang makipag-usap sa'yo for your experience. Usually, ninunote talaga nila yan, nilalag at nire-report. Pero, minaliit niya. Tapos, yung pinagpipilitan niya na gusto daw makausap yung executives na para bang wala daw oras sa kanya, well, kung ako ang nasa sitwasyon niya, isusulat ko na lang yung complaint at experience ko. Kasi at least naging formal and recorded pa talaga. Hindi rin sayang oras ko. Pero, kay DTI Secretary Roque, nakapagsulat siya. Dito, curious ako anong sinulat niya. Kasi para sa akin, wala naman ako nakitang foul play. At kung may dealer naman na maganda ang service sa akin, dun na ako. Hindi na para ipagpilitan pa sa BYD BGC. Guys, tandaan nyo, pwedeng magkaiba ang servicing dealer at selling dealer. At remind ko lang rin, kung ang motive mo is you want to help improve the service, first step talaga is customer relation, then dealer management, then brand. Social media, DTI, ibang usapan na yon. Kaya yun nasa caption na tapos may note sa mga may problema ng sasakyan tulad nito, kahit anong brand, message lang po para interview kita. May asterisk para sa akin. At kung gusto mo na tunay marinig ka ng brand para sa experience or complaint mo, please do message me para matulungan kita. Pero uunahan na kita. Walang airtime o screen time sa akin. Wala rin cloud chase. Tunay na tulong lang. At kung wala sa hulog yung complaint mo, sasabihin ko na rin sa'yo. Pero syempre, hindi rin tayo pwede dehado bilang car owner. Doon lang tayo sa fair. Meron ka bang katanungan tungkol sa episode na to? Gusto ko mabasa sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.